Ladies, alam niyo ba kami mga lalaki ay meron ding mga negative responses na hindi niyo napapansin at hindi niyo nakikita kapag may ginagawa kayong masasama sa kanya. Yes, gagamitin ko na po ang term na masama. Kasi most of the guys are like, pinapalampas na lang ito. But as I said, pag dumating nga ang isang lalaki sa boiling point niya, ay darating talaga sa punto na magsasawa siya sa mga pinagagagawa mong masasama sa kanya. So for our today's video, ang pag-uusapan natin is yung mga mabilis magsawa ang isang lalaki pag ginagawa mo ito sa kanya. Ito yung mga kaugalian na ginagawa mo sa kanya na hindi mo napapansin, na nagiging dahilan kung bakit nanlalamig na siya sa'yo. Hindi madalas nagsasalita, pero guess what? Most ng mga lalaki ay hindi pa rin maiwanan ang mga ganyang relationship because guys don't know how to break up at all. So yan ang pag-uusapan natin for today. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay please do subscribe to my channel, and later on, pag nagustuhan nyo itong video natin, please leave me a like, and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos every day. At sa kalagitnaan nga po ng ating video ay meron tayong shoutout section na kung saan ay babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. And also guys, do not forget to follow my Instagram. May Instagram account po ako, at yes, para makita nyo po yung mga personal kong ginagawa na labas po sa YouTube. Meron po akong mga videos na ginagawa din doon. And also, baka balang araw, isa ka sa mga may mamay-day ko. And also, para makita nyo rin yung life ko as an OFW dito sa bansang South Korea. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Mabilis magsawa ang isang lalaki kapag ganito yung mga ginagawa mo. Number one is using his past mistakes against him. Yes, ang mga lalaki, meron mga fucks up yan sa buhay. May mga kabalbalang ginawa yan. Especially kung, kasi lalaki nga eh. Kaya nga, there's always a term na boys will be boys. Diba? Boys will be boys. Kasi kailangan na isang lalaki yung mga experiences na yan for the future. Kailangan talaga nila matuto kasi sila yung tatayo in the future ng yung mga tatayo in the future ng mga haligi ng tahanan, di ba? So we need to grab all of those experiences. Kasama na rin doon yung mga past niyang babae. Yes. Example, yung lalaki mo, napakaraming babae dati. But he constantly changes. Nagbago siya para lang sa'yo. But if you're gonna use that against him, alam mo yung pakiramdam no, na parang nasa prison ka. Parang nasa kulungan ka. Wag sana dadating sa punto na mapapasabi yung lalaki na yan na nagsisisi ako nung nagbago ako kasi ginagamit mo lang yan sa akin ngayon. Diba? So, yes, magsasawa talaga ang isang lalaki dyan. Most especially if he did a lot of changes pero binabalik mo pa rin yung mga past mistake niya. Lalo-lalo na kung wala ka pa naman noong panahon na yon. Agoy, masakit talaga yon. Masakit yun para sa lalaki na ginagamit mo yun against him, na parang nagmumukha siya masamang tao even though he changes already. Or maybe he already made the changes sa buhay niya. So if I were you, para hindi magsawa ang isang lalaki, never ever use his bad past against him. Mabilis magsasawa ang isang lalaki pag ginagawa mo ito. Up next is if you constantly nag that guy. Kung palagi mo siyang ninanag. Yung tipong, okay lang naman kung ang lalaki na yan is not doing his roles. Tandaan niyo yan, ha? Okay lang gawin yan kung ang lalaki is not doing his roles. Ano nga ba yung roles ng lalaki? Yung hindi siya nagpo-provide sa family mo. Let's say, palamunin mo lang siya. Ikaw yung nagtatrabaho. Yes. Kung mga ganon, yes, pwede mo inag yung mga tipong ganyan na lalaki. Inag mo para magtrabaho siya. But if that guy is really hardworking, di ba, walang palya sa pamilya nyo, di ba, sa pag-support ng family ninyo, is, I think, wala kang enough reason para inag yung tao na yan. Maybe kung inanag mo siya na baka gusto niya lang lumabas kasama mga kaibigan niya, there's nothing wrong with that. Okay? At yung ninanag mo siya palagi na kung may konting mali lang siyang gagawin, sisigaw-sigawan mo na, yung mga ganon. So, yeah, girls, kumbaga, there's always a consequences sa mga ginagawa ninyo na paggaganyan sa mga lalaki. And the most common consequences na mangyayari dyan is mananawa talaga ang isang lalaki sa inyo most of the time. So as I said again, kung ayaw nyo manawa ang isang lalaki sa inyo, never ever do this number 2 na sinabi ko, na inanag nyo siya palagi.
Before we move on sa ating next topic, babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sila Ellen Espino, hello po. Sila Marisa Doliaga, hello. Kay Rodaline Lipato, hello po. Kay Rodeline Ramos, hello. Uy, parehas na Rodeline. Kay Joan Racho, hello po. Kay Chacha ng Egypt, what's up? Kay Flor Seriaco ng Doha, Qatar, hello po. Kay Joyce Caburnay, hello po. At kay Maria Janet Crespo. Yan, once again, maraming salamat sa walang sawang panunood ng aking mga channel. At sana marami rin po kayo natututunan sa mga topics natin dito sa YouTube. And also guys, kung gusto nyo pumapasama sa ating shoutout section, please just write your comment, yung pangalan ninyo. Basta may shoutout po na nakalagay dyan. Pa-shoutout po is the keyword, okay? Pa-shoutout po ang keyword natin. At yes, I promise you, hindi ko kayo mamimiss for the next week's video. Diba? Para next week kayo naman yung mapapasama sa ating shoutout section. And also, kung mamimiss ko man po yan, meron naman tayong Instagram account yan. I-follow nyo po ako sa Instagram. Kung wala pa po kayong Instagram account, napakadali lang naman po gumawa ng Instagram. Just sign up. Kailangan nyo lang number tsaka password. And you're already good to go. At hanapin nyo si Yuli Leonor or nandyan yung link sa ibaba. Yung link sa ibaba po. Yung link niyan, i-click nyo lang po yan at dadalhin na kayo sa aking Instagram account. So let's go back to our topic. Mabilis magsasawa ang isang lalaki pag ginagawa mo ito. Up next is if you have a lack of sweetness sa kanya. Kung ikaw yung tipo ng babae na hindi marunong magpa-sweet sa lalaki mo. Yes, girls. Ang pagiging sweet is a really number one feminine trait ng isang babae. Ayan po talaga yung pinaka number one trait ng being feminine is being so sweet. Okay? Hindi naman siguro natututunan yan eh. It comes naturally, lalong-lalo na kung mahal mo yung isang tao. It really connects. Kumukonekta po yan. Kung may pakialam ka sa tao or you really care about that person, you really want to be to be with that person, yes, napaka-automatic na po, napaka-normal na maging sweet. But kung wala po talaga yan sa system ninyo is, yes, sad to say na napaka-hirap po na sabihin natin na magiging masaya yung isang lalaki. Lalong-lalo na kung ang lalaking yan ay pure masculine guy. Okay, tandaan niyo po yan. Kung ang lalaki na ay pure masculine guy, ang kailangan po niya is a soft-spoken, sweet, feminine girl. Number one po talaga yung being sweet. So, yes, as I said, there will be, siguro tatagal pa yung relationship nyo kahit hindi ka sweet. But yes, the only question is, kayo ba yung nagsama sa huli? Diba? Kayo ba yung nagsama hanggang huli? Yun yung katanungan na napaka-importante. Yeah, relationship, kung gaano makatagal, it doesn't matter. Kung kayo nga ba talaga nagsama sa huli. So, if you want to make that relationship na magtagal, forever, yes, all you have to do is also do your role as a woman na maging sweet sa lalaki mo. At trust me, hindi magsasawa yung lalaki mo sa'yo. And last but not the least, na mabilis pagsasawaan ng isang lalaki kapag ganito ka is if you constantly cuss all the time. Kung palagi ka nagmumura. Yes, ayan po pinakaayaw na ayaw ng isang lalaki sa isang babae. Kasi girls, pag-aastan yung bilang masculine na lalaki, parang nagpapakalalaki kayo. You're like, kung meron mga masculine na tendencies sa katawan ninyo, I am the one, maybe ako yung una nakapagsabi sa inyo na hindi po yan napaka-attractive. Okay? Tandaan niyo po yan. Yung mga sisiga-siga, do you think it's not attractive sa isang lalaki? Lalo-lalo na sa partner mo. Yung tatakot-takotin mo yung partner mo, mumura-murahin mo. Yeah, for at first, siguro matotolerate niyan sa una. As I said, di ba? Yung bang lalaki na yan, sasamahan ka hanggang huli. Kung palagi mo siyang binuburyong, minumura sa mga konting pagkakamali niya. I think, yeah, let's say may exception. May exception naman tayo. Kung ang lalaki na yan di ba? Kung may mga masamang ginagawa talaga sa'yo, may mga bad negative traits na ginagawa sa'yo, maybe na deserve niya yung mura. But I don't advise that one. Okay? Kung may mga bad negative traits sa isang lalaki, you all have the rights to leave that relationship. That's the perfect thing to do. Okay? Never ever tolerate that one. Same with the guy. Kung sinasabi ko rin minsan sa lalaki, kung palagi ka na minumura, parang binababa na yung pagkalalaki mo. At ayan na yung babae na yan. She's the one who's wearing the pants in the relationship. Diba siya na yung parang lalaki sa relationship ninyo na hindi mo man lang siya mabawalan. Kasi pag binawala mo, minumura ka or nauuwi sa murahan yung mga pinag-uusapan nyo. That is really, really bad. So kung gusto nyong, yes, tumagal pa yung relationship nyo at parang hindi magsawa ang lalaki sa'yo, never, ever
do some curse words. So sana may natutunan na naman po kayo ngayong araw na to sa video natin. At kung nagustuhan mo po itong video natin, please leave me a like. And also, kung bago ka pa lang sa ating channel, please do subscribe to my channel. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga na-upload nating videos every day. And also, just keep writing down your comments para kayo na naman yung susunod na mapapasama na isa-shoutout ko next week. And also, do not forget to follow my Instagram right there. Ang Instagram account ko po para malay mo, ikaw na yung susunod na ima-my day ko. And also, may mga videos na rin po tayong ina-upload dyan. And yes, para makita nyo rin yung personal life ko as an OFW sa bansang South Korea. So once again, thank you so much for watching at laging tatandaan na mahal ko kayo.